Creek Drive 2 dito sa Barangay San Antonio. Accordingly, right after the call dito sa substation 5 natin under Police Major Akatan, right after doon sa request ng police assistance, immediately yung first responders natin ay nakapag-respond. Right there and then, nung dumating sila, andun pa yung eksena eh. Itong suspect nag-amok. Habang nagwawala sa area, may hawak-hawak siyang almost 7 inches na kutsilyo pang-slice sa palengke, butcher knife. So, inabot nila mismo yung eksena na nagwawala siya at kahit sinong gusto niyang tagayin. More or less, mga estimated response time, more or less 5 minutes kasi nasa area na rin sila malapit. Then, yun ang good thing, yung tropa natin, performing their beat patrolling. Nakapag-respond agad sila at yun nga, apprehend ng kapulisan natin, particularly dito kay Sergeant Navarro na naging sugatan nung hulihin na nila itong suspect na nag-aamok. At after nung incident, nang nataga siya sa ulo at saka sa dibdib niya, pina-x-ray agad natin just to check kung ano kalalim yung sugat sa dibdib. So, yung mga pulis natin, lagi natin nire-remind sa guidance ng ating regional director na maging able, active, and aligned. Sabi ng active na maging aggressive sa anti-criminality operations and in the conduct of peace and order. So yun nga, isa ngayon sa pag-render nila ng assistance kasi yung isang tao doon na dapat nilang respondihan ayaw magpaawat. Yes, sir. So hanggang sumantong sa habulan, na-corner yung tao which is may dalang butcher knife. Laging inaalang-alang ng pulis yung ating maximum tolerance. So nag-result naman sa ganong sitwasyon toward incident, although pasalamat pa rin tayo, gano'n lang ang sinapit ng ating tropa na at least hindi malala yung tama niya and na-arrested yung suspect. So, yun lang yung ating nire-remind lagi sa tropa na magiging vigilant sa pag-conduct, pag-approach ng mga suspects and laging isaalang-alang yung pagkakaroon ng body kasi mahalaga talaga yung body system natin. So, kung wala yung kabady niya ron, wala siya, walang mang tutulong sa kanya. So maganda talaga na laging pag may deployment is body system. So always presence of mind, no? Doon tinatawag na maximum tolerance. So pag alam natin na nasa endangered na yung life natin, kailangan natin din ng self-defense, yung defense natin yung sarili natin. So sa pagkakataon yun, at least bago pa madambaan ng full force nung swing nung suspect, kasi pala yung paa kaya nakabalance din, kaya yung tumama lang yung gilid ng butcher knife, hindi yung buong talim. May tawag kasi na concerned citizen na may nagwawala na tao sa Bali 8, tapos agad naman kami responde. Ngayon, nung pagdating namin doon, nabutan namin yung tao. May hawak siya na basag na bote na inaamba niya sa amin paglapit. Ngayon, nung sinugod ko, biglang tumakbo. Ngayon, hinabol namin. Tapos, paglipat dun sa kabilang creek, doon na na-corner na namin yung tao, na may hawak na siyang butcher knife. Tapos, nung makita ko kasi, maraming bata dun sa likod. Baka posible na manghatak pa, gawing hostage. So, ang ginawa ko, yung focus niya, kinuha ko para sa akin na lang sumugod. So, yes, yun na ang nangyari. Nung pagsugod, inano ko siya, sinalubong ko. Ngayon, nung nahawakan ko, bigla namang na-outbalance ako. Nung pag-outbalance ko, sa kanya ako sinugod ng tagat.
na yun nga, tumama sa bibig ko yung butcher knife. Tapos, bigla ko siyang natadyakan. Pagkatadyak ko, sa tulong ng isang kasama namin, biglang napatra siya at biglang tayo ko. Saka ko naman grab yung butcher knife sa kamay niya. So then, ang pagkagrab ko ng butcher knife, nagkaroon pa rin siya ng chance na iwas-iwas. Kaya itong ulo ko sa bandang likod, nahagip ko. Then pagkatumba namin, doon na grab ko na yung butcher knife hanggang sa mabitawan. Sir, may tama ka rin sa dibdib, sir? Meron. Masalamat din ako kahit pa paano hindi naman nila nagkaano pagkakatagasa. Sir, naman Kasi iniisip ko yung mga bata dun sa likod. Yun nga, baka mamaya, manghabot ng bata gawing hostage, mas ano pa yung sitwasyon. Kaya, inano ko lang na, minaigi ko na lang na sa akin siya, napunta yung atensyon niya. Siyempre, gawa ng tawag ng tungkulin, kailangan gawin namin, gamparan namin yung trabaho namin. Kailangan talagang maano siya mapasipay. Kasi kung hindi, baka kung ano pa nangyari. Sir, lumalabas, pwedeng sabihin natin, pangalawang buhay mo yan dahil hindi biro yun, sir. Ano po ang naramdaman mo, sir? Posible, nagpapasalamat ako sa taas. At least kahit pa paano, binigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon na buhay. Pasalamat na rin po ako. Yung tropa natin, si PSSG na parang sa kasi PSSG Marit, pinapakita nila na yung tapang ng pulis ay laging nandyan para pagservisyo ng ating mga kababayan. Ang ating pinapaalala sa ating mga kababayan pag nagkakaroon tayo ng community engagement na laging peace and order po ay pulin ng bawat isa. Sir, base sa investigation niyo po, sir, meron na po ba itong, gano'n po ba ka-notable, sir? Dahil takot yung mga kapitbahay, sir, yung community, takot dun sa tao, sir. Well, accordingly, itong suspect, itong si Mr. Arnold Casarilla, may mga records na ito, no? Dito sa Barangay San Antonio. When in fact, sabihin na natin, in our term is, pasaway na ng barangay. Sinusukan na siya ng barangay at marami siyang record. I will mention a few. Ito yung Unjust Vexation and Safe Space Act last January 14 last year. Yung kaso niya, arrested siya dyan. Then meron siyang alarm scandal, grave threat, BP6 saka BP81 last October 18, 2023. Yes, sir. So same case this time. Then meron din siyang case ng illegal gambling last 2023 and based on Siras also, Siras Bisto, yung mga mini-mention ko, may murder case siya. He was arrested last December 2020. So yun yung mga kaso niya. At based doon sa community, every now and then ganito yung ginagawa. Natatakot lang yung mga complainant, mag-file ng formal complaint, baka sila ibalikan. Yun sir, magpapasalamat ako sa mas lalo kay Sir Major Akatan po kasi hindi po nila pinabayaan yung isang kasama na pulis na kahit nasa po pinuntahan ko sa ospital. Tsaka kay Sir Navarro po, nasa taas po kasi for the meantime sir, kung tutusin, kung natamaan po yung niya, ngayon siguro hindi na po natin sabi po sir. Pero salamat po rin sa taas kasi niligtas po niya si Sir Navarro. Kaya ganun, ba't nagwala ka? Wala po problemado lang. Ha? Wala po problemado lang. Ano po naging problema, kuya? Pamilya po. Dodroga ka? Sabi ng mga tao dun sa lugar nyo, kuya, lagi ka daw ganyan? Ha? Inabot yung polis, kuya, mapuruan. Anong masabi mo? Alam mo yun, alam mo yun. Hindi sinasadya. Ha? Hindi sinasadya. Yung tama sa ulo, sa dibdib, di mo sinasadya, kuya. Ano naman po kumagawa? Saan ka walang magagawa, kuya? Kasalanan ko po. Sa? Kasalanan ko po. Kasalanan mo? Ano pa ginawa mo, kuya? Gamot po. Ha? Gamot. Amok. Ano dala mo? Tatak po. Kung wala po lang. Hindi lang. Tapos? Wala pa ako pang mga ko sinabog po ako. Kaya ba't ka daw lagi nagwawala dun sa lugar nyo? Ano po. Ha? Naman ko po sasabi. Sabi nila.
Pero may murder case ka. Po. May murder case ka daw? Opo, isa po. Nakailan ka na? Alam po. Bakit? Wala po. Ha? Well, gumagamit ka? Po. Gumagamit ka? Dati. Kailan ang pinakahuling gamit mo? Karamihan po yata. Kahapon? Karamihan. Nakaraang linggo. Sa balita to, okay lang sa'yo? Po. Lalabas sa balita to, okay lang? Sa social media? Ano po ma? Sige, salamat ha. Thank you. Sir, may murder case. Ibig sabihin, sir, second life ng police no, sir, dahil talagang may history ng pagpatay, sir, yung suspect. Yes, exactly. Talagang pangalawang buhay niya na to. Siyempre, every time na mag-respond tayo in any police assistance, that's cool about duty. And yun yung sabi ko nga, we really strictly adhere the guidance of our regional director, no other than Police Major General Aberin, dito sa AAA strategic program niya. Pasok dito yung dapat able ka to respond, to perform our mandated task, to respond any police assistance. Kasi kung hindi siya physically and mentally fit, yung police natin, so baka nayari na siya. Yes, sir. Nitong suspect na wala na sa katinuan during the time na inapprehend siya ng personnel natin. And of course, dito naman sa mga BPATs members natin ng Barangay San Antonio, very active sila dito sa pangunguna ng ating walang iba kundi isa sa pinaka-energetic natin na Barangay Chairman kay Casala. Sir, na dating police din. Eh, siyempre, maaliwalas na yung mga ano namin doon kasi yung mga anak po namin doon, mga bata doon, mga babae doon, parang nabunutan na lang din eh. Kasi ganun talaga ang ginagawa niya. Kung wala siyang bitbit na na skutsilyo, buti ng soft drinks. Basta makapanakit siya, okay lang sa kanya. Yan magkaganyan kung hindi siya adik. Sa mga pulis natin, maraming salamat at siya ay nahuli. Pero ano na lang din doon sa isang pulis niya na discussion niya. Kasi kawawa naman yun, may pamilya din yun. Parehas din kami na may pamilya, pero maraming salamat sa mga kapulisan nga. Huwag niyo nang palabasin yan, parang awa niyo na kasi maawa kayo sa pamilya niyan. Kasi ang pamilya niya nag-ano rin sa sakripisyo rin dahil sa kanya, mga kapatid niya. Hindi kami ayaw ko sana eh, kasi siyempre mga barkada ko rin yung mga pinsan yan. Pero sa ngayon, okay lang sa akin kahit anong gawin nila, hindi ako matatakot sa kanila. Ako nagpapasalamat din ako sa mga pulis na ginawa nila yung trabaho nila. Ngayon, siguro matahimik na yung mga kaisipan ng mga bata na maglabas, pupunta sila sa trabaho nila o sa school kasi wala na silang katakutan doon sa daanan. Kasi tuwing umaga nandoon siya, yung maintindihan, ng babastos, ng hamon. Kaya yung mga dalaga at mga kabinataan, takot na doon magano sa kanya. Parang may criminal silang tinatakuan pag umakyat doon sa bungat ng daanan namin bago sumakay ng tricycle. Siyempre, ikaw ba naman di ka matatakot meron lagi siyang patalin. Hindi mo alam kung sino ang saksakin niya sa mga dumadaan na estudyante. Ang dami namin nakatira doon sa squatter, hindi lang siguro ilang daan kami doon. Tuwing aakyat doon sa may daanan, sabi ng mga bata, baka nandyan si Arnold, baka nandyan yung nag-ano na naman na lalaki, nanghipo, nangaharang. Parang nagkakatruma na yung mga binata at mga dalaga doon dahil sa kanya. Sana wag na siya makalabas, doon na siya manahimik habang buhay para wala na kaming katakutan. Sir, sa naranasan mo na yan, sir, gusto mo pa bang magpulis? Sa pagpupulis, nandito na to eh. Ito yung profesyon na pinili ko. Kailangan gampanan ko yung tungkulin. So, since na nangyari to, itutuloy ko pa rin yung pagsiservisyo sa bayan. Para at least, kahit pa paano, yung katulad ng mga ganong tao na perwisyo na sa lipunan, dapat maubos sila. Okay, very much, sir. Well, isang bihirang tapang at buwis buhay para sa bayan. Ang may sabi ko kay Sergeant Tabarro, I salute your brevity and how you respond. Walang isip-isip, walang pag-atubili. Sugod lang.
At alam naman nila kung paano depensahan yung sarili at ito yung pruweba na ang pulis Parañaque ay handang magbuwis buhay para sa safety and security ng Paraquiños. Police Colonel Melvin Reta Samutante, the Chief of Police of Parañaque City. At maraming salamat. Thank you very much po, sir. God bless, sir.